susunod na sasabak, si Brother Eddie Villanueva. 2004 nang unang tumakbo sa pagkapangulo si Eduardo Brother Eddie Villanueva. Sa eleksyon 2010, desidido siyang muli itong subukan. Dating economics professor, political economist at activist si Villanueva bago niya itinatag at pinangasiwaan ang kongregasyon na Jesus is Lord. May 6 na honorary doctorate degrees si Villanueva mula sa Polytechnic University of the Philippines, Bulacan State University at 4 na paaralan at religious center sa Amerika. Si Villanueva rin ang kasalukuyang presidente, chairman at host ng mga programa ng Zoe Broadcasting Network Incorporated, isang himpilan ng telebisyon at radyo sa bansa. At ang susunod na magtatanong, Vicky Morales. Brother Eddie, narito po ang aking isang tanong. Medyo nangulelat po kayo sa 2004 presidential elections at maging po sa home province nyo na Bulacan, pang-apat ho kayo nagtapos. Ano ho ang gusto nyong baguhin sa inyong strategiya para gumanda po ang inyong swerte ngayong 2010? Unang-una, alam ng buong bansa na maniobra ang ginawa ng 2004. Pinatunayan to ng Hello Garci tape scandal. Inamin ito ng 2 undersecretaries na talagang minaniobra ang boto. Pangalawa, 4 na buwan pa lang nung magdesisyon akong tanggapin ang hamon ng task force pagbabago. Ngayon, mahigit more or less 1 taon. Ano? At nakahanda kami meron na kaming nationwide what we call machinery up to barangay level hanggang sa precinct level. Palagay ko may hirap ng makapandaya na ulitin yung ganong garapal na dayaan. Sa madaling salita, ang Bangon Pilipinas Party ay handang-handa na bigyan ng pagkakataon ang sambayanang Pilipino na makatikim ng isang matuwid, matapat na pamahalaan na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng ating bansa. At ang demokrasya sa ating bansa ay maging isang katotohanan, yung sinasabi sa saligang batas, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. Pero alam nating lahat, iyon ay drawing lang. Ano? Bakit? Kung sinong may hawak ng economic power, siya rin may hawak ng political power. Kaya sa labanang ito ng 2010, masyado ang aming confidence na mula sa 0, biglang naging 1. Wala pa kami exposure sa media. At ako lang yata o yung hindi kami gumagamit ng position sa gobyerno sa pagtakbo. No? Kaya tuwan-tuwa kami dahil mula sa 0.0, 1 agad ang aming survey. Hindi pa kami nakapangangampanya. Naniniwala kami, Vicky, pag dumating na yung tinatawag na campaign process ng mga kandidato at malalaman nila kung sino ang tunay na qualified na makapagbibigay ng tunay na pagbabago sa ating minamahal na bansa. Alright, maraming salamat po, Brother Eddie. At ang editor-in-chief po ng GMAnews.tv na si Howie Severino ay may isang tanong din po para sa inyo, Brother Eddie. Brother Eddie Villanueva, ito ang aking isang tanong. Interesado po ako sa pananaw ninyo ukol sa prinsipyo ng separation of church and state. Mapapangako niyo ba na hindi niyo gagamitin ang Biblia bilang basihan ng inyong mga polisiya at desisyon kung kayo ay mahalal? Unang-una, ang background ko, dating political economist and social activist. Nakulong ng 2 beses during Marcos time. At ang aking pinaglalaban mula pa noong unang panahon ay maisulong ang tunay na pambansang demokratikong revolusyon. Akala ko yun ang susi. Pero may susi pala kung ang sambayan ng Pilipino ay magkakaroon ng tinatawag na economic and political empowerment at ang sambayan ng Pilipino ang siyang mag-chart ng kanilang destiny, hindi kung sino ang may control ng political and economic powers, may pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Tungkol sa separation of church and state, pinag-aralan ko po yan sa UP sa political law at sa research ko. Ang talagang konteksto ng separation of church and state, walang pakialam ang Estado para pakialaman ang ecclesiastical duties and functions of the church, igalang ang religious freedom, at hindi yung mga religious and godly people ay ipagbawal sa pamahalaan. Naalala ko ang istorya, the first Catholic president, si John F. Kennedy, binisita siya ng isang kardinal, obviously asking for a special favor against non-Catholics. Anong sabi ni John F. Kennedy? I'm sorry, Cardinal, my religion is secondary to me. First and foremost, I am the president of the American people. Si Brother Eddie, full-blooded Democrat. Ang relihiyon ay hindi pwedeng makialam pagdating sa ikangay pagtatayo ng isang makatao at makatarungang lipunan.
pagwasak ng mga katiwalian, yung mga tinatawag na octopus ng korupsyon na siya nagpapahirap sa ating sambayanang Pilipino. Kaya pag po ang sambayanang Pilipino ay bumoto ng matalinong pagboto, hindi yung kung sino ang popular, hindi kung sino yung political fever ang pinupuntahan, kung hindi pag-aralan kung sino talaga ang may political will, sino ang hindi beholden kahit na kanginong power, kundi beholden lang sa sambayanang Pilipino. May pag-asa po ang sambayanang Pilipino. Alright. Brother Eddie, may isang tanong pa po kayong sasagutin. Pwede po kayo pumili sa 2, 6, 9 o 10. Yun po ang natitira nating numero. 2. 2. Ito ang isang tanong po. Lahat ng presidentiable at saka tumatakbo, ang priority nila, mga mahihirap. Paano naman yung mga middle class? Yung mga middle class, bauna sa utang, bauna sa credit card. Anong balak yung gawin sa kanila? Ang plataforma de gobyerno ng Bangon Pilipinas na isang blueprint or master plan of development ay magbibigay ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa mula sa mahirap at sa mayaman. At ito'y nakapaloob sa 7 E's, empower the people, emancipate the people, educate the people, elevate the living standards of the people, energize the economy, eradicate bad governance and corruption, and establish peace in the land. Kapag nakita natin ang present substance ng Master Plan of Development ng Bangong Pilipinas, makikita natin, for the first time in history, magkakaroon ng isang pamahalaan na hindi pamahalaan lang ng vested interest group, kundi pamahalaan ng lahat. Tatanong, mga kapuso sa kanila, isang simpleng Pilipino. Mga kapuso, si Ginoong Efren Peña, Florida. Si Efren Peña, Florida ay isang teacher at social worker dito sa lungsod ng Cavite. Siya rin ang nagtatag ng grupong Dynamic Team Company, volunteer group na naglalayong mabigyan ng edukasyon ng mga batang kapuspalad at walang kakayanan na makapag-aral. Sa pamagitan ng Kariton Classroom, iniikot nila ang lalawigan ng Cavite. Kung hindi makapunta yung mga bata sa school, dinadala namin yung school sa kanila, sa kanilang mga komunidad. Dahil sa advokasiyang mapalaganap ng edukasyon sa mga kabataang Pilipino, napabilang si Efren sa listahan ng 2009 CNN Heroes. Ito ay patimpalak para sa mga ordinaryong tao na may hindi pangkaraniwang kontribusyon sa lipunan. Para sa mga panauwi natin ngayong gabi, meron din isang tanong si Efren para sa mga nagpaplano at nag-iisip pamunuan ang Pilipinas sa susunod na taon. Nominado po ako sa 2009 CNN Heroes. Para po sa inyo, paano po maging isang bayani? Unang-una, kinakailan meron tayong passionate love for our country and people. At ipaglaban natin ang katotohanan, ang katarungan, ang katwiran. At hindi tayo dapat makontrol ng sinumang puwersa sa ating lipunan. Sa isang tunay na Pilipino, ipaglaban ang kabutihan ng nakararaming mga tao at hindi dapat beholden sa anumang political power, business economic power, at religious power, beholden lang sa sambayanang Pilipino. Kaya ang tunay na bayani ay yung alam niyang aspiration ng sambayanang Pilipino, pinaglalaban niya. Kung kinakailang makulong siya, katulad ng nakaraang panahon, 2 beses akong nakulong during Marcos time, ay hindi dapat isuko ang prinsipyo. Yung pagmamahal sa bayan ay dapat